Salamat po sa Panginoon sa gabing ito na tayo ay muling nagkasama-sama. Amen po? Amen. Sige po, tayo po muna ay sumaglit po na manalangin. Aming Diyos, salamat po sa gabi pong ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan, sa amin pong mga buhay, Panginoon. Salamat po sa patuloy po ninyong pagsama sa amin, Panginoon, sa gabi pong ito. Nawa po ay patuloy na kayo po ang siyang maitaas, madakila at mapasalamatan sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw ang siyang malayang kumilos sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang gawain ito, Panginoon. Kaya naman patuloy po namin ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat at pagdakila sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat po. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 Sige po, awitan po natin ng Panginoon ang may galak sa ating mga puso. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanino po? Ay para lang sa Kanya. Amen. Minsan pa ating awitin. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, yes Lord, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanino po? Ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya.
Yes, Lord, para lamang po sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, Panginoon, ang lahat ng pagdakila sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming nagagalak na magpuri sa iyo sa gabi pong ito, Panginoon. Nagagalak po ang aming mga puso, Panginoon, na itaas ang iyong pangalan sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Patuloy kang maitaas, Panginoon, sa aming pong mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Kung mayroon lamang akong sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Minsan pa kung mayroon lamang. Kung mayroon lamang akong sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Yes, Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Kung mayroon lamang akong sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin gaya ng dagat. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Yes, Lord. Puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Yes, Lord. Kalakip ng awitin. Kalakip ng awitin.
Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa nag-iisang buhay na ito, Panginoon. Patuloy ka naming mapaluguran, masamba at madakila sa nag-iisang buhay na ito, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa habang panahon. Patuloy ka naming sasambahin at dadakilain, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Sige po, patayin po nating awitan ng Panginoon. Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa iyo, O Diyos. Minsan pa ating awitin. Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa iyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Minsan pa ating awitin. Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa iyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon, sa habang panahon. Ikaw ay karapat-dapat sambahin at dakilain, Panginoon. Karapat-dapat kang luwalhatiin, aming Diyos na buhay, aming Diyos na mabuti at tapat kailan paman. O, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon.
Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat Ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, Panginoon. At kailanman ay hindi nagmamaliw ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Salamat sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na kasama ka namin sa gabi pong ito, Panginoon. At patuloy kang may gagawin sa gabi pong ito, Panginoon. Patuloy kang sasagot ng mga panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Pinagtagumpay mo na kami sa gabi pong ito, Panginoon. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Tanggapin po ninyo ang aming papuri, Ama. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. O, sambahin ang ngalan mo. Dakilain ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sige po, tayo po ay makakaupo na po. Amen. Salamat po sa Lord. Tayo ay buhay pa. Amen po. Amen. Salamat sa Diyos na patuloy siyang nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. Amen po. Amen. Siyang tunay nga po. Ayan, salamat po sa Panginoon dahil tunay nga po na ang ating Diyos po ay mabuti at tapat kailan pa man at patuloy po siyang may ginagawa sa atin pong mga buhay. Amen po. Amen. Ayan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy niya pong kahabagan sa akin pong buhay. Ayan. Salamat po sa Lord na patuloy ko pong nararanasan ng kanyang himala sa araw-araw. Araw-araw po akong ginigising ng Panginoon. Salamat po sa Lord. Ayan po ay isang malaking biyaya na galing sa Panginoon. Amen po. And even po, nagpapasalamat din po ako sa pag-iingat po ng Panginoon sa araw-araw na pagpasok sa trabaho. Ayan, salamat sa Lord sa patuloy pong lakas na kanyang ipinagkakaloob sa akin pong buhay. Amen. Salamat po sa Lord. At ipinagpapasalamat ko po sa Panginoon ang ating Diyos po ay patuloy siya ang ating sandigan. Amen po. At siya ang ating tagapagtanggol. Amen po. Salamat sa Lord na patuloy ko po iyong nararanasan. Salamat sa Lord na hindi po siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Amen po. Basta't magtiwala po tayo sa Kanya, maging tapat po tayo sa Panginoon, asahan po natin na magiging tapat din po ang Diyos sa atin pong buhay. Amen po. Amen. Kaya naman sa gabi pong ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na magpasalamat po tayo at magbigay ng papuri sa Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon palagi. Amen. Ganda gabi po sa ating lahat. Ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa pagbibigay niya na lagi-laging kalakasan sa akin, kagalingan. Dahil nitong linggong ito, 2 linggo yata nakaraan, lagi akong nakahiga sa banig. Hindi ako nakakalakad ng ayos. Pag ako'y lumalakad, nangangatal ako. Kaya salamat po sa inyong prayer nung nagsabi ako sa inyo na isama niyo ako sa prayer. Tapos nung nakasamba ako ng linggo, pag uwi ko akala ko magaling na ako, binirahan ko naman ng laba. Pag uwi ko, pagdating ng hapon, eto na naman, nangatal na naman ako, nagininaw at lagnat na naman ako. Diyos ko po, pagalingin na naman ninyo ako. Alam naman ninyo kayong kagalingan ko eh. 2 araw nakahiga bago pinawisan ako. Yun, nakaranas ako nung pinawisan ako, nakatayo na ako. Tuloy-tuloy na yun. Maraming salamat kay Lord at tuloy-tuloy niya ako pinagaling.
Ako din po nagpapor at nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan na binibigay niya sa akin, sa tuloy-tuloy na kagalingan, sa pag-ingat sa aking pamilya. Salamat po Panginoon sa lahat ng mga blessings na binibigay mo sa amin. Pinagkakatiwala po namin ang aming buhay sa inyo, Panginoon. Salamat po. Magandang gabi po. Nais ko rin pong magpasalamat sa Lord ngayong gabi po. Salamat po sa patuloy na pahiram na buhay, sa patuloy na pag-iingat sa buong pamilya, sa pag-uwi ng mga anak ko, naligtas sa kalakasan na patuloy niyang pinagkakalob sa akin po. Salamat sa Lord dahil salamat po kasi nakakaya ko pa po lahat. Salamat po. Salamat din po sa mga provision. Salamat din po sa mga taong ginagamit niya na ng God's word po. Salamat po. Salamat po sa Lord ang pinakamataas na paporit. Pasalamat. In Jesus' name. Good evening po. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon sa kabutihan niya po sa aming buhay po ni Christian na kahit po sobrang stress po yung pinagdadaanan namin, binibigyan niya rin pa rin po kami nagpo-provide pa rin po siya, binibigyan niya pa rin po kami ng maayos at magandang tulog kasi po kung sa dati po namin yun, hindi na po ako makakatulog. Pero ang sarap pa rin po ng tulog ko. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Panginoon na kahit po yung nangyayari po sa amin ni Christian ay nabibigatan po kami. Pinapakita po sa akin ng Panginoon na may pinapaalam po siya sa akin na hindi lang po ako yung may mga tao pa pong mas mabigat yung nararanasan, pero nagpapatuloy pa rin po sila. Kaya po, nararamdaman ko po na pinapatatag po kami ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Kanya po. Ako rin po magbabalik ng papuri sa Panginoon kasi talagang himala po sa Panginoon na aking nararanasan kasi nagkaroon din ako ng ininda sa katawan na pinagbolang bahala ko lang po kasi akala ko yung pangangalay normal lang. Siyempre po magsisenyor na Inakala ko lang po yun na sabi ko siguro epekto ito sa pagbubukid kasi persado. Persado lalo na pag nagtatabas ako sa mga sagingan. Hindi ko po masyadong ininda pero nung Friday po, nung nakauwi na ako dito, purihin po ang Lord kasi niloob ng Lord talaga na makauwi na ako. Dahil gustong-gusto ko na po talagang umuwi. Dahil ang usapan namin nung kinuha nila ako is 1 week. Dahil iniwan nila sa akin si Mami na may karamdaman, sila ay nagpaburakay sila. 1 linggo sila doon. So, ang usapan namin is 1 week. Then pagdating nila galing Boracay, nagpa-extend ng another 1 week. Tapos nagpa-extend na naman, sabi ko, may nararamdaman ako pero hindi ko nga po iniinda yung pamamanhid, yung pangangalay ko. Ito lang naman, ito. At saka paakyat na siya, natakot na ako nung paakyat na dahil pati yung paghinga ko na apektuhan. So, ang ginawa ko nung Lunes, sabi ng aking asawa, tara, magpa-doktor ka na. Sinamahan niya ako. Kasi ako talaga sa totoo lang, hindi ako nagpapadoktor. Napaka-confine lang ako pag nanganganak ako. Simula nun hindi. Kasi wala naman ang nararamdaman. So, purihin ang Lord kasi kahit ang Nanay Vicky ay
malusog ng mahabang panahon. Nakadanas din ako ng mahirap pala. Talaga pong hirap ako. So, nung Saturday, medyo nahihirapan na, pero okay lang, nakakalakad pa. Tapos, nung linggo, sabi ni Jacob, Nay, magsamba na tayo. Sabi ko, anak, hindi ko talaga kaya kasi nahihilo ako. Sabi niya, ako na lang po. Sinatuwa naman po ako na talaga yung apo ko, gustong-gusto niya sumamba. So, nag-aalala rin ako pag wala siyang kasama. Pero sabi ko, nak, mag-ingat ka ha. Sabi niya, okay lang, maghapon akong nakahiga. Tapos nung dito na kami sa hospital, binipi ako agad. Mataas pala ang BP ko. Napakataas ng BP ko. So, kasi hindi pa naman ako talaga nakakaranas, uminom ng pampababa ng dugo. Binigyan muna nila ako ng Rosaltan ba yun? Na 50 milligram, mababa lang. Tapos nung hanggang 11 o'clock, hindi pa rin nababa, mataas pa rin. 180 over 100 pa rin. So, sabi ko, uwi na lang ako. Uwi na ako kasi gusto ko na talaga umuwi ng bahay. Gusto kong ihiga po. Pero purihin po ang Panginoon dahil hindi niya talaga pinahintulutan na mas matindi pa yung bumagsak yung katawan ko po. Dahil napakataas ng blood pressure ko. Iningatan niya ako, nakatayo pa rin ako hanggang ngayon. 1 linggo kong dinamdam. Purihin ang Lord po kasi hindi nila ako binibigyan pa ng mataas na gamot, gamot na sa nararamdaman kong hilo, hindi nila ako binigyan ng gamot hanggat hindi ako nagpapa-blood chem. So, purihin ang Lord po kasi nung nagpa-blood chem ako nakita na mataas yung acid ko, mataas yung cholesterol ko, kaya tumataas yung blood pressure. So, nagpapasalamat po ako kasi po, yun lang yung naging karamdaman ko. Ang aking kreya ay normal, yung heart ko, nagpa-ECG din po ako kasi to make sure talaga kasi akala ko may sakit na ako sa puso. Hallelujah, Lord. Sabi ko, Lord, salamat po kasi napakabuti po talaga ng Panginoon. Hindi niya talaga tayo hahayaan na patuloy niya ilugmok, but cause ibabangon niya tayo. Purihin ang Lord na napakabuti po talaga ng ating Lord. Amen. Amen. Hello po, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan po rin po ang Panginoon. Ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat napakabuti po ng ating Diyos. Amen. At salamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan na patuloy na kaloob niya. Ayan, buhay pa at malakas. At ayan, nakakaranas ng kabutihan niya. Ayan, tuloy-tuloy na kabutihan ng Diyos. Amen. At salamat sa Panginoon sa provision niya sa mga pangangailangan namin. Talagang alam ng Diyos na siya lamang ang aming inaasahan sa buhay na ito. Ayan, alam ng Diyos yon. Kaya ang sarap na, alam niyo po ba ang totoo, na kapag na-touch niyo yung heart ng Lord, talagang ibang klase yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. At talagang mamamangha ka na lang. Ano po? At yun ang nararanasan ko. Namamangha ako sa kabutihan ng Diyos. Amen? To God be the glory! Palakpakan natin ang Panginoon! Amen! Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Ayan, gusto ko rin po magpuri at magpasalamat sa Panginoon dahil yun po, araw-araw ko rin po nararanasan yung kabutihan ng Panginoon. Ayan, hindi lang po ako, yan, maging si Kuya Ronnie. At salamat sa Panginoon kasi, ayun po, araw-araw din po binibiyaan ng Panginoon ng lakas, ng katawan, ng maayos na kalusugan. Ayan, salamat sa Panginoon dahil siya yung nagre-restore ng ating mga kalakasan. Yan. Yan, maghapon naglaba. Pero salamat sa Lord dahil patuloy tayong pinapalakas ng Panginoon. Purihin ng Lord. At saka, ang isa pa sa pagpapasalamat ko po, yung provision po ng Panginoon sa buhay po ng papa ko na nasa Bicol.
Salamat sa Panginoon dahil ayan po, sinusustain po ng Panginoon yung kanilang pangailangan doon. Tsaka po, yung nakaraang bagyo, di ba po, parang sumunod kay yung Christine, ano ba yun? Basta yan, salamat sa Lord kasi hindi naman na sila binaha. Kasi yung Christine, binaha po sila. Tapos yung sumunod ay medyo naulan din, pero hindi naman ganong kalakas yung ulan. Kapraso lang yung tubig, parang sa konti lang, hindi naman napasok yung kwarto. Kaya salamat sa Lord kasi ang Bicol kasi daanan yun ng bagyo. Doon na ulan, dito sa atin ay kainit-init. Nitong last week, napakalakas pala ng ulan doon. Pero ayun, salamat sa Lord kasi nandun yung pag-iingat ng Panginoon at patuloy yan inaabot ng Lord ng ating mga panalangin, yung ng Panginoon para sa ating mga mahal sa buhay. Tinutugon ng Diyos yung ating panalangin para sa kanila. Kaya salamat po sa Panginoon. At yung sinabi po ni ate kanina na, tuwing sinasabi yun ni ate Rosel na yung parang yung subukin, yung parang tagdan niya, sinabi mo kanina, subukin mo yung Panginoon. Yung wala ka ibang maasahan, kundi ang Panginoon, talagang pagkatiwala mo sa Lord lahat. Talagang hindi pwedeng biguin ka ng Panginoon dun sa pananampalataya na meron ka sa Panginoon. Kaya naranasan ko rin po yan. Kasi every time na nagpapatotoo po si Ate Rosel, malimit ko yun marinig sa kanya. Sabi ko, parang gusto ko rin siyang maranasan. At yun po ay, tapos nag-evaluate po ako sa buhay ko, sa mga nangyayari sa family ko po, na nakita ko po na marami na palang ipinaranas ang Panginoon sa family ko. Ayun, isa na po doon ang buhay po ni Mama na ilang beses na pinaghimalaan ng Panginoon, ilang beses na talagang pinrovide ng Lord yung lahat ng kapangailangan, na hospitalized, na nagkasakit ng kung ano-anong, ibig sabihin, nagkaroon ng karamdaman, pero na ospital, tapos pero pinrovide ng Lord yung lahat ng kanyang kailangan. Ganon din po, maging kahit po nung nawala na po si Mama, nung kinuha na ng Panginoon, talagang yung faith ko sa Panginoon ay, yun nga, na talagang, kumbaga sa kung titingnan mo yung mga gastusin, mga pwedeng, dahil nga, di ba po, pag namamatayan ka, maraming yan maraming kailangang, yung magastos po, di ba po? At saka talagang hindi mo naman pwedeng iasa yun sa ibang tao. Talagang yung pamilya po, yung kung sa ay sisikap na ma-provide yung kailangan ng ni Mama nung tawag doon yung burial. Pero yun po, nakita ko po na talagang pinrovide po ng Panginoon at naranasan ko yung kabutihan ng Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat po kasi yung desire ng heart ko na every time na narinig ko yung kay ate ay maraming beses ko na po pala siyang naranasan. At gustong-gusto ko pa po, habang ako ay nabubuhay, patuloyan ko siyang maranasan sa buhay ko. Kaya, ayan, salamat sa Lord sa lahat ng yon na ipinaparanas at ipinapahintulot ng Lord na maranasan po natin. Amen po. Palagi pong mabuti ang Diyos. Amen. Amen. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Sa iyo po namin ibinibigay, aming Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito. Sapagkat tunay na ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat papurihan, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat pasalamatan. Pagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na napakabuti. Hallelujah. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan sa gabi pong ito at humingi po kami ng tawad, Panginoon,
sa lahat po ng aming mga naging pagkukulang at mga pagkakasala sa iyo. Patawad po, Ama, sa lahat ng aming mga naisip, mga nagawa, mga nasabi, mga naging damdamin na hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Patawad po, Panginoon. At patuloy din naming hinihiling, Panginoon, na sa gabi pong ito ay muli po ninyo kaming samahan, O Diyos. Salamat po sa iyong mga salita na laging nagpapaalaala sa amin at nagtuturo sa amin at nagtutuwid sa amin. Minsan pa, aming Diyos, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Makakaupo na po tayo. Yan. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa Panginoon. Ayun po, ang ating pong Daddy Bishop ay nangungumusta. Ipinapaabot po niya sa bawat isa po sa atin ang kanyang pangungumusta po sa ating lahat. Yan. Amen. Praise God. Okay, ngayong gabi po ay nasa chapter 29 po tayo ng Book of Numbers. Purihin po ang Diyos. Okay. So, ayun po, may mga ilang katanungan ako dito. Bakit may mga holiday? Bakit sineselebrate natin yung mga holiday? Yan. Ano ba pag sinabing holiday? Mga special na araw. Tama po ba? Yan. Pag sinabing holiday, special na araw. Sa ibang salin po, pag sinabing holiday, ay feast or fiesta. Yan. Sino dito ang namimiesta? Yan. Ano ba dapat ang motive natin kapag nagsiselebrate po tayo? Yan. At bakit tayo nagsiselebrate? Yan. So yung tanong, bakit po ba tayo nagsiselebrate? At ano yung mga special na araw o mga mahahalagang okasyon yung sineselebrate natin? Yan. Sabi ni Ate LP ay pasalamat sa Diyos. Yan. At sino? Yan. Ang tanong dito ay, sino ba ang napapaluguran kapag tayo ay nagsiselebrate? Yan. So, yun yung mga tanong. Ano po? Okay. So, ang pamagat ng ating tema ngayong gabi ay celebration of feasts. Yan. Selebrasyon ng mga fiesta. Okay? Ayan. Okay. So, sabi dito, ang handog sa pagdiriwang ng bagong taon. Sabihin nga po natin, bagong taon. Ayan, magbabagong taon na. Ilang days na lang. Iba, no? So, tamang-tama. Sa ibang salin, ang pagdiriwang ng bagong taon ay tinatawag na Festival of Trumpets. Sa verse 1, sabi dito, sa unang araw ng ikapitong buwan, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayong magtatrabaho. Sa araw na iyon ay hipan ninyo ang mga trumpeta. Sabihin nga po natin, banal na pagpupulong. Yan, pakisabi sa iyong katabi, huwag kang magtatrabaho. Yan, tapos may utos dito na hihipan yung trompeta. Okay, verse 2, mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo para sa akin. Ihandog ninyo ang isang batang toro, isang lalaking tupa, at 7 walang kapintasang tupa na tig-iisang taon pa lamang. 3, samahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil, 1 kalahating salop ng harinang minasa sa langis para sa toro, 1 salop para sa tupa, at kalahating salop para naman sa bawat batang tupa. 5. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa katubusan ng inyong mga kasalanan. Verse 6, ang mga handog na ito'y bukod pa sa mga handog na susunugin at handog na pagkaing butil at inumin sa bagong buwan at sa araw-araw. Ito'y susunugin ninyo upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. An aroma pleasing to the Lord. Ang Israel daw po ay maraming mga holiday. Yan, sabihin nga po natin, holiday. Yan, holy day. Yan. Ibig sabihin, banal na
araw. Sa ibang salin, ito po ay tinatawag na fiesta. Yan. At isa po itong tinatawag na Feast of Trumpets. Yung pagdiriwang nga po ng bagong taon. Yan. Sabihin nga po natin, pagdiriwang ng bagong taon. Yan. At yung dalawa pa, sa pinaka-engranding holiday nila ay ang Feast of Tabernacles at yung Day of Atonement. Sa ito yung mga major holiday sa Israel, no? At ito nga yung tatalakayin natin sa gabing ito. At dito po ay naghahandog sila ng mga haing susunugin. Yan, mga alay na susunugin para yung usok nito, yung mga usok na sinusunog sa altar ay maging mabangong samyo kay Yahweh. So ngayon, kung mapapansin nyo, hindi naman tayo nagsusunog na ng mga alay. No? Kasi nga ay ginawa na yun ng ating Panginoong Hesukristo. So tayo, sabi nga, ialay ninyo ang inyong katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Panginoon. So tayo na ngayon, yung sarili natin, yung buhay natin, inaalay natin sa Panginoon. Kaya ang tanong, sa pag-aalay ba ng ating buhay, kapag sinasabi natin, Lord, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Ang tanong, ito ba ay nagiging mabangong samyo kay Yahweh? Ang buhay ba natin, pag tiningnan ng Diyos, ay mabangong samyo sa Kanya? Di ba? O baka ang amoy natin ay sonata. Alam niyo yung sonata? Napakasama ng amoy na yon. Ha? Kasi di ba sinusunog, ang mabangong samyo kay Yahweh, sinusunog ito para maging sweet aroma sa Panginoon. Napakabango sa pang-amoy ng Lord ang mga handog na to. Kaya ang tanong, kung ang buhay natin ay maging mabangong samyo kay Yahweh o amoy sonata? Ay, napakasama po ng sonata. Alam niyo ba yon? Sunog na etchas. Napakasama po ng amoy na yon. So, imagine kung ganun yung amoy mo sa harapan ng Panginoon dahil ang buhay mo ay hindi maayos. Pag tiningnan mo, ay parang hindi maayos yung buhay ko. Ibig sabihin, may ginagawa tayo na hindi nakadulugod sa Panginoon. Yan. So dito, sa mga holiday na to, meron tayong 3 prinsipyo na pwede nating matutuhan na itinuturo sa atin. Ngayon, ano po? Una, the people gathered together to celebrate and worship. Yan. Kaya nagse-celebrate kaya tayo nagsasama-sama para i-celebrate ang kabutihan ng Diyos at para siya ay ating sambahin. So ang tanong, bakit ba tayo nagsasama-sama? Bakit ba tayo sumasamba? Ano ang rason? Ba't ka nandito? Di ba? O baka kaya lang tayo nandito, kasi Friday kasi prayer meeting Di ba? O bakit tayo magse-celebrate ng Thanksgiving next year, first Sunday ng January? Kasi Thanksgiving, yun na talaga yung ano. So ano yung motibo? Ano yung rason? Bakit nga? Di ba? So, ang mga prinsipyo na itinuturo sa atin, bakit may mga holiday, may mga celebration, upang ang mga anak ng Diyos ay magsama-sama para siya ay sambahin. Nandyan pa po ba tayo? Pangalawa, yung tinatawag na Sabbath. Sabihin natin Sabbath. Yan, from the word Sabado, Sabbath, ibig sabihin ng Sabbath ay rest. So dito, ang utos ay huwag magtatrabaho. Yan, so tayo ngayon, kahit araw ng pamamahinga, di ba, nagtatrabaho tayo. Puro tayo trabaho. Kung di ka man nagtatrabaho, kahit araw ng pagsamba, kahit alam mo may gawain. Di ba? Gagala ka kung gusto mong gumala, pupunta ka sa mall. Pag niyakag ka ng barkada, may dumating na kamag-anak, kahit araw ng pagsamba, araw ng pamamahinga, mas ang favor na pupunta sa kanila at sa iyong sarili. At hindi mo iniisip na, naku, araw ng pagsamba ngayon, kailangan masamba ko ang Diyos. Hindi naman tayo ganun
Hindi nagugulo ang balahibo natin kung hindi tayo makasamba, kung hindi tayo makadalo sa gawain. Di ba? Pero ito yung rason, bakit tayo nagsasama-sama? Bakit tayo nagtitipon-tipon para po sambahin ng Panginoon? At most of the time, pinipili nating pasayahin ang ating sarili. Di ba? Kung gusto mong magliwaliw, walang gawaing makahadlang sa'yo. Di ba? Tapos, ang nakakatawa, ipopost mo pa sa Facebook yung mga picture mo kung saan ka pumunta. Oh, linggo to ah. Oh, araw, oh, may gawain to. Diba? Kasi nga, wala ka namang pakialam sa araw ng mga pagtitipon at mga pananambahan. So, yung pangatlo, yung mga ginagawang paghahandog natin. Diba? Ito, kung papansin niyo yung mga Israelita, kapag may mga holiday sila, may mga celebration sila, hindi pwedeng walang handog. Hindi pwedeng walang offering. Hindi pwedeng walang alay. So makikita natin, yung isa sa prinsipyo, yung ginagawang paghahandog o pagbibigay ng mga tao. The people gave something of value. May value yung binibigay nila sa Panginoon. Hindi basta bigay lang. O ano to, mga isa-sacrifice na mga animals at mga burnt offerings. O imagine kung ipapagawa sa atin to hanggang ngayon. O, magkano ang tupa? Magkano ang kambing? Magkano ang baka? Magkano ang toro? Kung hanggang ngayon ipapagawa sa atin. Ha? May naririnig po ba kayo? Mga bills nga hindi naaantala ang pagbabayad ano pa kung yun ay i-require? Nandyan pa po ba tayo? So dito sa unang tema natin, Festival of Trumpets, okay, yan, pagdiriwang sa bagong taon, sabihin nga natin trumpeta. Yung pagtunog po ng mga trumpeta, yung paggamit po nito, may mga iba't ibang ibig sabihin po yan sa Bible. Ano po? Yan, may mga kahulugan po yan kung bakit tumutunog yung trumpeta. Okay, isa na dito yung repentance. Pag tumunog ang trumpeta, ito ay nananawagan, may iba't ibang paggamit ang trompeta. Iba't ibang tunog siya, no? So, alam ng mga Israelita kung ang tunog ng trompeta ay para sa paghingi ng tawad sa Diyos. Or yung tinatawag na repentance. Pag narinig nila to, kailangan nilang lumuhod, sumamba sa Diyos, humingi ng tawad. Nandyan pa po ba tayo? Yung iba naman, alam nila kung anong klaseng tunog ito, kung merong panawagan ng paghahanda kasi may digmaan. No? So may tutunog yung trompeta. Ibig sabihin, nagbibigay babala, nananawagan na maghanda kasi merong digmaan. Makikipagdigma sila. Okay? So meron ding tunog para gisingin ang mga tao sa pagkakatulog. Yan. So merong tunog ng trompeta bilang pagpapaalaala sa mga Israelita na kailangan nilang gumising. So yung iba naman ay kapag may kinokoronahan, halimbawa may hari, kokoronahan, may uupo sa trono. So iba din ang tunog ng trompeta. So may mga tunog ng trompeta at bawat tunog ng mga ito ay may iba't ibang ibig sabihin. Meron ding tunog para manawagan sa lahat ng mga tao na purihin ang Diyos at sambahin ng Diyos. Nandyan pa po ba tayo? Yan. Meron din tunog para i-prepare ang mga tao sa paghuhukom ng Panginoon, sa judgment ng Panginoon. Kaya mababasa nyo sa Book of Revelations na natalakay na natin ng mga nakaraan, yung pagtunog ng 7 trompeta. Yan, may mga babala, may mga warning, may mga mangyayari sa hinaharap. Sa ibang salin, ang tawag ay pakakak. Yan, pakakak. Yan, pagtunog ng pakakak. Nandyan pa po ba tayo?
Yan. At yung iba naman, tunog para i-restore ng Diyos ang kanyang bayan. So, hindi ko alam kung anong klaseng mga tunog ito, pero iba't ibang klase ng tunog. Kasi hindi ko pa naman naririnig. Pero mostly, ang ginagamit nilang trompeta, yung nakita natin yung picture sa unahan, yung parang nakaliko, yung yan, may paliko. Yan. Yung iba ay sungay, yung ginagamit nila. Sungay ng hayop. Okay? So, another celebration, ang handog sa araw ng pagtubos ng kasalanan or yung tinatawag na Day of Atonement. Verse 7, sa ikasampung araw ng ikapatong buwan, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong. Again, sabihin natin, holy meeting. Yan, huwag kayong kakain ni magtatrabaho sa araw na iyon. 8, sa halip mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo para kay Yahweh. Again, ang utos ay mag-alay ng handog na susunugin para ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Ihandog ninyo ang isang batang toro, isang lalaking tupa at 7 tigi-isang taong tupa na pawang walang kapintasan. Sabi nga po natin, walang kapintasan. So tingnan nyo yung uri ng paghahandog. Sabihin natin, the best. The best na paghahandog, the best na pagbibigay, the best na pag-aalay sa Panginoon. 9, sasamahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil, 1 kalahating salop ng harina na minasa sa langis para sa toro, 1 salop naman para sa tupang lalaki, at kalahating salop naman para sa bawat tupa. 11, maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito ay bukod pa sa pang-araw-araw na handog para sa kapatawaran ng kasalanan, handog na susunugin, at handog na pagkaing butil at inumin. Napansin niyo po, hindi po basta-bastang paghahandog. Hindi basta-bastang pag-aalay. Meron pang requirement. Meron silang prayer and fasting. May mga specific requirements. Hindi basta-basta. Kumbaga, pag sinabing walang kapintasan, perfect po yon pag tiningnan. Walang maipipintas. Na kung ikaw ang bibigyan, mapapangiti ka. Parang, wow, mapapawaw ka. Diba? So, ang tanong, pag tayo ba'y nag-aalay sa Diyos, nagbibigay sa Diyos, mapapawaw kaya natin siya? Sa ating inihahandog sa Panginoon, sa ating ibinibigay sa Panginoon? O, tanungin natin ang ating sarili. Mapapawaw ko kaya ang Panginoon sa uri ng aking paghahandog, sa uri ng aking pagbibigay? Yan. So, ang sabi dito, yung handog na yon na susunugin, handog na mabangong samyo para kay Yahweh. Pag tayo ba'y nababanguhan, nakasimangot ba tayo? Diba? Parang na-excite, parang, wow, ang bango naman nun. Diba? Naamoy mo yun? Bango, diba? Parang uulit-ulitin mo, sasabihin mo sa sobrang katuwaan mo. Diba? Pag ikaw ngayon nasasarapan, diba? Sinasabi mo, ang sarap, paulit-ulit. Pag nagagandahan ka, ang ganda, paulit-ulit, sasabihin mo pa, hindi ka masatisfy, natitingnan mo lang. Nandyan pa po ba tayo? O, ito na, yung pangatlo. Mabilis po ba ako? O, pangatlo na ito. Pang-last. Ang handog sa pista ng mga tolda, Feast of Tabernacles. Yan, sinicelebrate nila yon. No? Ano ba ito? Verse 12, sa 15 araw ng ikapitong buwan, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong. Oh, holy meeting again. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Nakita nyo, every celebration, every pagdiriwang nila o fiesta nila, hindi sila dapat magtrabaho. Yun ay ipapahinga nila. Isi-celebrate nila ang kabutihan ng Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon at 7 araw kayong magpipista bilang parangal kay Yahweh. So again, they are required to have a holy meeting. Banal na pagpupulong. Hindi sila magtatrabaho. Tayo puro trabaho, isip natin. No?
Kaya maski Sunday, papasok tayo kasi may trabaho tayo. Di ba? Nire-require ng company na pumasok. Yan. Kaya mag-pray kayo kung ikaw ay mananampalataya at ikaw ay pumapasok, o kung government man yan o private, ipag-pray mo na ang mapasukan mo ay mga walang pasok, walang trabaho ng Sabado at Linggo. I have seen many mga kapatiran na nagpapatotoo na nagpray sila sa Lord na bigyan sila ng trabaho na Monday to Friday lang para ang Sabado at Linggo ay maitalaga nila sa Panginoon. May napanood nga ako isang testimony. Ang workplace pa niya ay Pampanga. Imagine, nagtatrabaho siya sa Pampanga. Pero ang ministry niya ay nandito sa Dasmariñas, Cavite. Imagine niyo po yon. Nagpray siya sa Lord na, Lord, gusto ko na trabaho related sa kurso na natapos ko. And Lord, gusto ko sana Monday to Friday lang. Para ang Sabado, Linggo ay ko sa iyo. Maipaglingkod ko sa iyo. Grinant ng Diyos ang kanyang request. Yun yung desire ng puso niya na makapaglingkod sa Panginoon. Tayo mismo yung gumagawa ng paraan para hindi makapaglingkod sa Diyos. Yung sinasabi ko kanina, nasa Panginoon ka na, pinipilit mo pang lumayo sa Panginoon. Ikaw yung gumagawa ng ikalalayo mo sa Panginoon. Nandiyan pa po ba tayo? Kayo'y magdala ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo para kay Yahweh. Sa unang araw, ihahandog ninyo ang 13 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na tupang tigi-1 taong gulang, at walang kapintasan. Dami, no? Ang dami yung requirement. Daming tupa, toro. O ano pa? Sasamahan din ninyo ito ng handog na pagkaing butil, 1 kalating salop ng harina, na minasa sa langis para sa bawat toro, 1 salop para sa bawat lalaking tupa, at kalahating salop naman para sa bawat tupa. Sasamahan din ninyo ito ng nakatakdang handog na inumin. Nakita nyo, hindi basta-basta. May mga required na handog. Hindi ka basta-basta pupunta doon na, ito ang gusto kong ihandog. Hindi. May specific requirement. Kung tupa, tupa. Kung toro, toro. Harina, ano pa? Pagkaing buti, langis. 16, maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na handog. Imagine, bukod pa, may pang-araw-araw pa na handog. Bukod pa yun sa pinaka-celebration. 17, sa ikalawang araw, ang ihahandog ninyo ay 12 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na tupang tigi-1 taong gulang at walang kapintasan. Nakita nyo? Parang ang hirap maging Israelita. Ang hirap maging Israelita noong unang panahon, ano? 18, sasamahan ito ng handog na pagkaing butil at inumin, gaya ng nakatakda para sa unang araw. 19, maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. 20, sa ikatlong araw, ang ihahandog ninyo'y 11 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na tupang tigi-1 taong gulang, at walang kapintasan. 21, sasamahan din ito ng handog na pagkaing butil at inumin, gaya ng nakatakda para sa unang araw. So kapag binasa po natin ito hanggang sa katapusan, unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, panglima, hanggang sa ikapito, may mga specific and required na mga kailangang ihandog ng mga Israelita para sa kanilang celebration. May nakikinig pa po ba? Yan. So, lundag po tayo. Yan. Okay. Sa verse 35. Pakilundag nyo sa verse 35. Yan. Sabi dito, sa 8 araw, magdaos kayo ng banal na pagpupulong
at huwag kayong magtatrabaho. Bakit kaya ito nasulat? Bakit kaya ito ni-require sa mga Israelita? 36, sa araw na iyon, mag-aalay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo para kay Yahweh. Ito ang inyong ihandog sa isang batang toro, isang lalaking tupa, at 7 tupang tigi 1 taong gulang, at walang kapintasan. Halos para-parehas, araw-araw kailangan nilang maghandog. 37, ito isasamahan ninyo ng handog na pagkaing butil at inumin, gaya ng nakatakda para sa unang araw. O kung ano yung nung unang araw, ganun din ang kailangan nilang gawin hanggang sa 8 araw. 38, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. 39, ang mga nabanggit ay ihahandog ninyo kay Yahweh tuwing ipagdiriwang ang mga takdang pista, bukod sa mga panatang handog, kusang loob na handog, handog na susunugin, handog na pagkaing butil at inumin, at handog na pangkapayapaan. Nakita nyo, ang daming handog. Itong Numbers 29 po, ito ay naglalaman ng mensahe tungkol po sa kahalagahan ng banal na sama-samang pagtitipon para sambahin ng Diyos. Ano pa? Pagpapahalaga sa araw ng pamamahinga or tinatawag na Sabbath at pagdiriwang pasasalamat sa katapatan ng Diyos. Sabihin nga po natin, celebration of God's faithfulness. Yan. Kaya sinicelebrate natin. Di ba napansin nyo, pag ito may celebration tayo. Yung dati nga, every last Sunday of the year, ng December, doon natin ginagawa yung Thanksgiving celebration para sa pagtatapos ng bagong taon. So, ang gagawin natin, first Sunday na ng January, parang mas tama siya kasi pasasalamat sa bagong taon. No? Hindi ko sinasabing mali yung magpasalamat sa hulihang taon. Hindi ko sinasabing gano'n. Kumbaga, araw ng pagpapasalamat kasi narating mo pa ang bagong taon. May nakikinig pa po ba? Yan. So, dito po, kung titinan nating mabuti, yung dami ng mga animal sacrifices, dami ng mga burnt offerings sa Feast of Tabernacles, ito po ay pagpapakita ng grabing provision ng Panginoon. Sabihin natin provision. Ibig sabihin, masagana ang provision ng Panginoon sa atin. Sabihin natin, richness of God's provision. Bakit? Kasi mayaman ang ating Diyos. Kaya pag may celebration, talagang, di ba, yung handa. Nakita nyo pag nagse-celebrate yung mga unbelievers, pagmasdan nyo kung paano sila mag-celebrate. Yung mga hindi mananampalataya. So tandaan po natin, kasi may mga binanggit dito ng mga burnt offerings and animal sacrifice, kagaya ng mga napag-aralan na natin dati, si Jesus Christ po ang ultimate and final sacrifice. Kaya hindi na tayo gumagawa ng mga paghahandog, pag-aalay ng mga susunugin. Kasi ginawa na po ng ating Panginoong Hesukristo. Without Christ, lahat po ng mga celebration natin, lahat ng pag-aalay natin ginagawa, wala po yung kabuluhan. Kung hindi si Kristo ang ating patutungkulan. Nandyan pa po ba tayo? So kagaya itong tinatawag na Festival of Trumpets, itong pagdiriwang ng bagong taon, gumagamit sila ng trumpeta, turot. Kaya pala may mga turot at pagbagong taon. Okay. Pero alam nyo kung anong ginagawa ng mga tao pag bagong taon? Anong ginagawa ng mga tao pag bagong taon? Nagpapaputok, kung ano-anong pinagagawa, kasi sakit sa tainga. Diba? Kasi Chinese Chinese belief yon.
na para daw magsilayas ang mga masasamang espiritu. Hindi nila alam, kabadi-badi nila ang mga basin. Kasi wala naman doon si Kristo sa kanilang celebration. Nandyan pa po ba tayo? Oh, anong ginagawa ng mga tao pag bagong taon? Nagiinuman. Ganon sila mag-celebrate. Diba? Imbis na mag-celebrate, ipagpasalamat ang kabutihan ng Diyos. Lord, salamat po, umabot pa kami ng bagong taon. Kumpleto kami ngayong bagong taon. O kaya alam nyo, para sa kaalaman ng iba, dati hindi kami nagtitipon-tipon pag magbabagong taon, maghiwalay ang bagong taon at lumang taon. Kanya-kanya kaming bahay. Kasi nga, ayoko sa paputok, naiinis ako pag lalabas ako, ang putukan sa kalsada. So nag-stay ako sa bahay lang. Yan, sila ate, nasa naig, ako sa bahay lang. So habang lumalaki yung mga pamangkin ko, lumalaki yung mga bata. Dapat makita nila na meron kaming ginagawa. So ang ginawa namin, nag-gathering kami every 31 ng gabi. Tapos, 31 ng gabi, sasalubungin yung bagong taon, nagpi-praise and worship kami, nagpi-pray kami, nag-iingay kami sa papuri sa Diyos at pananalangin. Hindi po kami nagpaputok. Kasi sayang ng pera. Kung bibili, Kuya Roylan, kung bibili ka ng paputok, bigay mo na lang sa akin. Para hindi masayang yung pera mo. Tama ba? O, yung nagbabalak na bumili ng mga paputok, bigay nyo na lang sa akin. Kahit watusi. Yan. Sayang ng pera. Susunugin nyo lang. Di ba? Para ka nagsunog ng pera. Kuya Christian, ha? Sabay gano'n, ano? Ganyan pa po ba tayo? Imbis na mag-inuman, i-celebrate mo ang kabutihan ng Diyos. Magpasalamat ka sa kabutihan ng Diyos. Nandiyan pa po ba tayo? Dapat kung may celebration at mga special na araw tayong sineselebrate, dapat i-celebrate natin yung kabutihan ng Diyos at katapatan ng Diyos sa ating buhay. Hindi yung nagiinuman tayo. Di ba? Meron tayong mga kamag-anak. Minsan nga, mahal pa natin sa buhay. Wala lang tayong magawa. Kasi mag-aaway. Pero yun ang malungkot na katotohanan. Tama ba? Kagaya na, halimbawa, nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, birthday ng anak. Dapat, dahil birthday ng anak, celebration, mag-enjoy yung anak mo sa celebration niya. Hindi kayong magkukumparing nagiinuman kayo. I-enjoy mo ang pagsiselebrate kasama ng anak mo, i-enjoy nyo yung kabutihan ng Diyos kasi nag-birthday ang anak mo, buhay ang anak mo, walang sakit ang anak mo, pasalamatan mo ang Diyos. Hindi yung bibili ka ng isang case na beer, ng gin at pulutan. At mag-enjoy kayo ang nag-enjoy. Hindi naman ang anak. May tama ba? Tama. Ipagpasalamat, Lord, salamat po, malakas ang aking anak, buhay, malusog siya, wala siyang karamdaman. Thank you po, Lord. Hindi yung ang pasasayahin mo ay ang iyong mga kumparing wala namang ambag sa buhay ng anak. Diba? Nakukuha niyo po ba? Kaya salamat po sa Panginoon kasi, ayun, nakakilala, Kuya Darius, salamat sa Lord kasi nakakilala sa Panginoon si Kuya Darius. Dahil kung hindi, baka nung nag-birthday si Kayla, di ba? Pre, birthday ng anak ko. Nasaan ang Kuya Darius? Nandito sa gawain ng Panginoon. Di ba? Kung hindi nakakilala sa Panginoon si Kuya Darius, baka nandun siya sa naik. Di ba? Salamat sa Lord kasi yun ang kabutihan ng Diyos na pwede nating ipagdiwang, ipagpasalamat ngayong bagong taon. Di ba? Nandiyan pa po ba tayo? Tingnan nyo. Dito yung binanggit, piyesta ng mga kubol. Sa ibang salin kasi, piyesta to ng kubol, ng mga kubol. Di ba? Feast of the Tabernacles. Ano pa?
So pinagdiriwang niya ng mga Israelita. Nagpipiesta sila para pagpasalamat sa Panginoon. Ngayon yung fiesta, napaka-worldly. Hindi siya makadiyos. Akala nyo ba? Tapos tuwan-tuwa tayo. Ano ba ang fiesta ngayon? Inuman. Di ba? Ang fiesta ngayon, inuman. Pageant na mga bakla. Ano pa? Prosesyon ng mga ribulto. Nasaan ang kabanalan doon? Nasaan ang panangal doon sa Diyos? So napaka-worldly, napaka-idolatrous. Ibig sabihin, Diyos-Diyusan ang kanilang pinaparangalan. Di ba? Tingnan mo, bawat barangay may Diyos-Diyusan yan. Hindi naman ang Diyos ang pinaparangalan. Alam nyo, ito tandang-tanda ko, nung sakrisan pa ako, Mayo po yun, dahil ako'y sakrisan, naisasama ako ng pari, magmisa kung saan-saan. So tuwing Mayo, napakadaming piyesta sa amin. Halos buong Mayo, araw-araw may piyesta. So naisasama ako ng mga pari. So ngayon, naisama ako sa isang barangay. Samang nagmimisa ang pari, siyempre kasama sa misa niya, yung panalangin na kanyang binabasa. Sabi doon, nagpapasalamat po kami kay San Isidro Labrador sa masaganang ani. O sino ang pinapasalamatan dahil sa masaganang ani? Si San Isidro Labrador. Siya ang patron saint daw ng mga magsasaka. Nung nagbabasa ako ng Bible, ang sabi doon, ang nagbibigay ng masaganang ani, walang iba kundi ang Diyos. Bakit si San Isidro Labrador ang pinasasalamatan? Kaya mahalaga ang mag-aral at magbasa ng salita ng Diyos. Kasi malalaman mo kung ano ang totoo. Di kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, baka pasan-pasan ko ngayon si San Isidro Labrador sa pagpoprosesyon. Kasi siya ang patron saint ng mga magsasaka. Nandyan pa po ba tayo? Masyadong materyoso ang celebration ng mga piyesta ngayon. Napaka-worldly, napaka-idolatrous. Idolatry yan eh. Hindi naman ang Diyos ang pinaparangalan. Tapos tayo nakikikain sa piyesta. Sinasadya mong pumunta sa piyestahan. Huwag kayong pupunta sa mga piyestahan. Hindi yan sa Panginoon. Kung gusto mong mag-celebrate, i-celebrate mo ang kabutihan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Magluto ka sa bahay, imbitahan mo ako. Imbitahan mo kami, doon tayo mag-celebrate. Huwag kayong dadayo na makikipiesta kayo dahil inimbitahan kayo. Pastor, inimbitahan kasi kami. Magtatampo daw pag hindi kami pumunta. Di magtampo siya. Sino ba ang gusto mong paluguran? Siya o ang Diyos? Diba? Pastor, alam mo naman, maramdamin yun. Di magdamdam siya. Hindi niya yun maiintindihan kung aayunan natin siya. Dati kasi, nakikipiesta ako kahit Krisyano na. Pag may nag-i-invite sa amin, napunta kami. Dati yon. Dati yon. Pero habang tumatagal, mauunawaan mo na hindi mo mapapaluguran ng Diyos. Pag may mga piyesta, huwag kayong pupunta sa mga, piyesta dyan sa plaza, dahil may piyesta pageant na mga bakla. Nandun kayo. Bakit kayo pupunta doon? Parang sinusuportahan nyo yung gawa ng dyablo, ng kaaway. Diba? Kamag-ano ko yung contestant, pastor kahit ba kapatid mo siya? Tapos pag nanalo, magpipraise the Lord ka? Ano ba yan? Nanalo siya, first runner-up. Wow, praise the Lord. Thank you, Lord. Nanalo siya. Anong pinanalunan? Miss Gay Maragondon? Oh my goodness. Parang ikinararangal mo na, alam mo, nalulungkot ako sa ganung sitwasyon na Krisyano tayo pero nakikigalak ka sa mga gawaing makamundo. Hindi sa Panginoon. Yun ba ang celebration? Basahin nyo ang celebration na sinasabi dito sa Bible. Kung ano dapat yung sineselebrate. Nandyan pa po ba tayo?
Celebration? Paano nagiinuman kayo? Di ba? Kakarakol kayo, pero may mga hawak kayong gin? Mga lasing na kayo? Asan ang kabanalan doon? Nasaan ang parangal para sa Diyos? Kahabagan po tayo ng Panginoon. Nandyan pa po ba tayo? Sasabihin nyo, bakit kami ang pinapagalitan mo, Pastor? Di naman. 40. Lahat ng ito ay sinabi ni Moises sa mga Israelita ayon sa iniutos sa kanya ni Yahweh. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, inutos na sa atin, sinabi na sa atin ng Panginoon, alam nyo na kung anong tama, alam nyo na kung anong totoo, alam nyo na ang dapat gawin, nasa sa inyo na yon kung susundin nyo o hindi. May free will ka. Malaya kang piliin kung anong gusto mo. Pero tandaan mo, ipagsusulit mo natin sa Panginoon ang ating ginagawa. Kung tayo'y susunod, kung tayo'y mananampalataya, gagantimpalaan ka ng Panginoon. Pero kung matigas ang ulo mo, hindi ka nakikinig, hindi ka nasunod, ay antayin mo ang consequence. Nandiyan pa po ba tayo? Ngayong gabi, anong klaseng handog ang ihahandog mo sa Diyos para maging mabangong samyo ang handog mo? Kaya sa ating pananalangin ngayong gabi, kasama nating ihingi ng tawad yung mga celebration natin na hindi nakalugod sa Panginoon. Nag-celebrate tayo pero hindi natin napaluguran ng Diyos. Ang celebration is supposed to be gathering para sambahin ng Diyos, para pasalamatan ng Diyos, para ikaw ay makapagpahinga sa presensya ng Diyos, hindi para magtrabaho. Kaya may celebration, may gathering, para makaniig mo ang Panginoon at hindi ka puro trabaho lamang. Amen? Amen. Sige, tayo po ay magsama-sama para manalangin. Purihin po ang Panginoon. Pakisama sa ating panalangin ang ating Daddy Bishop at ang ating mga kapatiran doon sa Japan. Ayan. Okay, so ito po yung ating pong mga prayer request, no? Pakisama niyo po ito sa inyong mga grupo. Yan, kay Ate Elena po, kompletong kagalingan para kay Kuya Randy at kay Andre. Yan, at syempre kay Ate Elena din kasi nung last time na dinalaw namin siya ay namamaga yung kanyang kamay. Yung mga turok nung parang swero yat. Pakisama niyo po sa prayer. Complete healing for Ate Elena, for Kuya Randy and Andre. Yan, pakisama din po sa prayer ang ating Mami Elma. Yan, so good health, tsaka yung kanyang mama, yung nanay po ni Mami Elma, kasi natumba siya, nagkasugat yung tuhod ng malaki at hindi siya makalakad ngayon, yung mami ni Mami Elma. Yan, pakisama niyo po yun sa prayer. Then, ang ating Pastora Charis po, ang prayer request niya ay pag-iingat po kay Daddy doon sa Japan at gayon din po ang patuloy na provision. At pakisama po sa prayer ang ating Thanksgiving celebration sa darating na January 5. Yan. At patuloy na himala ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, sa lahat po ng mga kapatiran, sa buong Miracle of Life family at maging sa mga kapatiran sa ibang fellowship. Pakisama niyo po yun sa panalangin. Alam niyo, kailangan nating magdalanginan. Remember our brethren na nakakaranas po ng mga persecution sa iba't ibang bansa. Hanggang ngayon, meron tayong mga kapatiran na nakakaranas po ng persecution sa ibang bansa. Pakisama niyo po yun sa ating po mga panalangin. Amen. Pakisama niyo rin po sa prayer ang ating President Bongbong Marcos Jr.
ang ating Vice President Sara Duterte. Praise. Praise God. Sige po, sabay-sabay na po tayong manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord, you deserve all the glory, the honor, the praises, the worship, the adoration, O God. Karapat-dapat kang papurihan, sambahin, pasalamatan, Panginoon, pagkat kayo lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At walang ibang Diyos na tulad mo. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Pasalamatan ka, Panginoon. Diyos na napakabuti. Hallelujah. Ama, salamat po sa gabi pong ito, sa pagkakataon na muli kaming magkasama-sama at maitaas po sa inyo ang aming pong mga kahilingan po sa pananalangin. Dinggin po ninyo kami, aming Diyos, sapagkat kami ay sumasampalataya na kayo po ang Diyos na nakakarinig, ang Diyos na nakakakita. Nakikita mo kami, Panginoon. Naririnig mo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Hallelujah. Ama, salamat po. Salamat po, Panginoon. Itinataas po namin sa inyo ang aming Daddy Bishop,
Samahan mo po, Panginoon, ang aming Daddy Bishop habang siya ay nasa Japan. We pray, God, for your divine protection. Thank you, God, for your provision, Panginoon, sa kanya pong mga pangailangan doon. At gayon din, O Diyos, patuloy mo siyang samahan at pangalagaan. Ingatan at iligtas, ilayo sa anumang kapahamakan, sa anumang panganib, sa anumang gawa o plano man ng kaaway, in the name of Jesus. At patuloy mo pong gamitin ng kanyang buhay na pagpapala doon sa pangalan ni Jesus. Pagpalaan niyo rin po, maging lahat ng mga kapatiran doon, ang Pastor Danny, Panginoon, at ang ministry na ipinagkatiwala niyo po sa kanya doon sa bansang Japan, at lahat po ng mga kapatiran doon, Panginoon. We pray, God, sa biyaya niyo pong pagsama at pag-iingat at pangangalaga din po sa kanila, Panginoon. Salamat din po, maging sa buong Miracle of Life family, sa lahat po ng mga kapatiran, maging sa mga kapatiran sa ibang fellowship, Panginoon. We pray, God, patuloyan mo po kaming palakasin, patatagin at papagtagumpayin in the name of Jesus. At salamat din po sa pagtugon at pag-abot niyo po sa mga pangailangan namin sa bawat araw. We also pray, God, ingatan kaming lahat, iligtas at ilayo sa anumang panganib, saan mang pagkakasakit, sa pangalan ni Jesus. Bigyan mo po kami palagi ng malulusog at malalakas na pangatawan in Jesus' name. Lord, alalahanin mo rin po ang aming pong mga kapatiran sa iba't ibang bansa na nakakaranas po ng mga persecutions, Panginoon. Lord, patatagin ang kanilang pananampalataya. Yakapin mo sila, pangalagaan po ninyo sila. Ingatan at iligtas sa pangalan ni Jesus. At patuluyan, Panginoon, na ang iyong kapangyarihan ang kanila pong maranasan. In Jesus' name. Pagpalain mo rin po lahat ng mga kapastoran, Panginoon, lahat ng mga Christian churches. In the name of Jesus, tulungan kaming lahat na magpakatatag sa pananalig sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We bless you, Father of God. We give you praise and honor and glory in Jesus' name. Panginoon, pagpalain mo po ang mga kabuhayan ng mga kapatiran, ang kanilang mga business, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga pinagkakakitaan, ang kanilang mga kabuhayan. Salamat po. Salamat po, Panginoon, sa inyong pangangalaga sa buhay po ng mga kapatiran. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ama, kayo po ang patuloy ang mabantog sa iglesyang ito, sa buhay ng iyong mga anak. Gayon din, Ama, minsan pa itinataas din namin sa inyo ang aming bansa. Kahabagan mo po at patawarin ang aming bansa sa mga pagkakasala laban sa iyo. Patawarin kaming lahat, Panginoon. Tulungan po ninyo ang aming mga government officials and leaders, Panginoon. Mula po sa aming President Bongbong Marcos Jr., sa aming Vice President Sara Duterte, nakikita niyo po ang lahat po ng mga issues, Panginoon, lahat ng mga nangyayari sa aming bansa, maging sa aming mga government leaders. Lord, we pray for your grace in the name of Jesus. Tulungan at kahabagan po ninyo ang aming mga government officials na makatayo sila ng tama, makapaminuno sila ng tama, Panginoon. At magkaroon ng banal na takot sa iyo. Remember them, Father. Remember us, Lord. Mahabag po kayo sa amin, Panginoon. Kahabagan mo kaming lahat in the name of Jesus. Ama, itinataas din po namin sa inyo ang may mga karamdaman, may mga dinaramdam, Panginoon. Lord, we pray for Ate Elena sa kanyang kompletong at ganap na kagalingan at patuloy na kalakasan sa kanilang mag-ina in Jesus' name. Gayon din po kay Kuya Randy at kay Andre. We pray, God, sa kanilang kompleto at ganap na kagalingan sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa inyong pagpapagaling. Maging kay Nanay Vilma sa tuloy-tuloy na pagpapagaling at pagpapalakas mo sa kanya in Jesus' name. Maging kay Nanay Vicky sa tuloy-tuloy na pagpapalakas at pagpapagaling sa kanya in the name of Jesus.
maging kay Nanay Lemia, Panginoon. Salamat po sa tuloy-tuloy na himala sa kanyang buhay. Maging kay Mama Lilia, Panginoon. Salamat po sa tuloy-tuloy na himala at pagpapalakas mo sa kanya at pagpapagaling sa kanya. In the name of Jesus. Maging kay Mami Elma, Panginoon, sa patuloy na malusog at malakas niyang pangatawan. Maging sa kanyang nanay, Panginoon, we pray, God, also for your healing touch in the name of Jesus. Salamat din po sa mabilis sa pag-inom ng kanyang sugat sa tuhod. Salamat po. Umaasa po kami, Panginoon, at nagtitiwala na kayo pa rin ang Diyos na mapag-himala, ang Diyos na nagpapagaling in the name of Jesus. Hallelujah. Ama, sino man na nakakaranas ng anxiety and depression, Panginoon, sino man na nagugulumihanan, Panginoon, pagkalooban niyo po ng kapayapaan, ng kaaliwan, kagalakan ng kanilang puso. Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Kaya Lord, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang anumang mga kabalisahan, ang anumang mga alalahanin, sapagkat totoo po ang iyong mga salita. Ikaw ang Diyos na nagmamalasakit at kumukupkop sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Oh, we bless you, Father. We give you praise and honor and glory, O God. Lord, itinataas din po namin sa inyo ang aming nalalapit po na Thanksgiving celebration. We pray, God, sa katagumpayan sa araw na iyon, na ipagpapasalamat namin, isi-celebrate namin ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya at pagpapala sa aming buhay. Hallelujah. Oh, we bless you, Father. We thank you so much, Lord God. We give you praise and honor and glory, O God, for you are worthy. You are supremely worthy, O God. Ama, salamat po ng marami sa lahat ng iyong mga kabutihan sa aming buhay sa gabing ito. Tinatanggap na po namin at pinaniniwalaan ang kasagutan, mga kasagutan sa aming mga panalangin ngayong gabi. Minsan pa, tanggapin po ninyo ang aming papuri, pagsamba at pasalamat. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito bang aming panalangin, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay magbigay para sa Panginoon. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinas sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Amen. Amen.
Sapat na at higit pa ang ating Panginoon. His grace is always sufficient. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay muling magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, tunay na napakabuti po ninyo. Ama, dalangin po namin sa lahat po ng mga narinig namin na mensahe mula po sa iyong mga salita. Help us, God, to celebrate your goodness every day. Help us, God, to celebrate your love, your faithfulness every day. Tunay nga po, Panginoon, na hindi namin kailangang maghintay ng anumang mga holiday o mga kapiyastahan para lang alalahanin ka at pasalamatan ka sa iyong mga kabutihan, kundi araw-araw kang pasasalamatan, pagkat araw-araw kang mabuti sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikaw ang Diyos na napakabuti. Ama, salamat pong muli sa gabing ito at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Baunin namin ang kagalakan, ang kapayapaan at ang biyaya mong pag-iingat at kaligtasan sa bawat isa sa amin. Thank you, God, for loving us. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen po. God bless po at magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Praise and glory